and greet lahat. Alam ko pinaghandaan natin ang araw to. Amen po ba? Bukod dun sa Christmas party natin mamaya, higit sa lahat ay pagpupuri natin sa ating Panginoon at tayo magpapasalamat sa Kanya, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kadakilaan sa ating buhay. Amen. Amen. Dahil pala po mga yung kamay sa ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Clap your hands para sa ating Panginoon. Tayo kakanta ng awitin. Natin siyang itataas sa umaga nito. Joyful in triumph.
ano ang may bibigay natin sa ating Panginoon. Ang Panginoon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, na si Jesus. Kaya tayo may Pasko dahil sa ating Panginoon. Amen po ba? Not because of money, gifts, exchanging gifts, but because of the life of Jesus. Kaya sa umagang ito, tanungin natin ang ating sarili, ano yung may bibigay natin sa ating Panginoon? Isa sa may aalay natin sa ating Diyos ay ating pagpupuri, pagsamba na nagmumula sa ating mga puso. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa Panginoon today, this is our desire, Panginoon, to honor you, to worship you, to give you praise, because you are worthy of it all, Panginoon. Thank you, Jesus. Tayo sumamba sa ating Diyos sa umaga. Sabihin mo sa this is my desire. Yes, Lord, you see our hands. To honor you. Yes, Lord. Lord, with all my heart. Let's worship you. Worship you.
your song to Jesus this morning. Ito yung love song natin sa ating Panginoon. And you say to Him, Lord, I love you. Not because of who I am, Lord. Pero dahil sa iyo, Panginoon. Dahil Ikaw ay Diyos. Ikaw ay karapat-dapat sa aming pagsamba, sa aming pagmamahal, Panginoon. Lahat ay binigay ng Panginoon sa atin. Amen. Kaya wala tayong dahilan upang hindi tayo sumamba sa ating Diyos. I love you, Lord. You sing it. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Maging personal ito sa atin sa umaga. Sing to Jesus. And I love you, Lord. Lift your voices. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my peace, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Say I love you. And I love you, Lord. Let us worship Him. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. For the last time, let's sing it to Jesus. And I love you, Lord. Salamat po, Lord. And I lift my voice to worship
you are all things. Yes, you deserve the glory. He's worthy. He's worthy of it. Worthy of it all. Yes, you're worthy of it all. Dapat siya. Hallelujah. For from you are all things, and to you are all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all. For from you are all things, and to you are all things. Yes, you deserve glory. Worship Him. You deserve all the glory. You're worthy of it. Glory to your holy name. Sabay po natin Diyos ang gagawin. Come on, lift your praises, lift your voices, give your hearts sa ating Panginoon, sapagkat deserve niya ang ating pagsamba at pagpuri sa umaga nito. He is worthy, He is worthy, He is worthy of it all. He's worthy of our praises, He's worthy of all the honor and all the glory and all the adoration that we give. Dapat ang Diyos sa ating pagpupuri. Sapagkat ang ating Diyos ay hindi nagbabago, hindi siya nagmamaliw. Amen. Ang salita niya ay magpakailanman, salita niya ay mananatili, ang pangako niya ay hindi magbabago kailanman. Purihin si Yahweh! Natin ang ating Diyos sa mga. Hallelujah! Okay, let's give Him the clap offering that we can give sa ating Panginoon. You're worthy, Jesus. You're worthy, Lord. You're worthy. You're worthy, Lord. You're worthy. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. You're worthy of our praise. You're worthy. God, we praise you, Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil you are worthy of the praises of your people. Salamat po Diyos, salamat po sa mga ito. Salamat po dahil tinipin mo kami upang kayo ay aming sampalin, mahalin po ito at paglingkuran. Salamat Panginoon, inaalay po namin ang umaga ito sa inyong kapurihan. Pandalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. May Sunday school pa ba sila? Okay. Kala ko bakasyon na sila. Sige po. Bago po ako magsimula, dahil ito po ay ating pamaskong handog. Mayroon po kayong tatlong bisita. Di ba tatlong alay kay Jesus? Ginto. Ano isa? Frankincense. Kamanyang, ano? Kala ko kayamanan eh. Saka myrrh. So, meron po kayong tatlong lingkod na bibigyan po natin tagli 5 minuto para magpahayag po ng kanilang mensahe tungkol sa Kapaskuhan, tungkol sa kanilang gustong sabihin sa inyo. Unahin ko po si Pastora Adele. Tawag po rito sa speech ay extemporaneous, yung hindi naghanda. Mukhang may sinulat si Pastora. Mali yata ako. Pastora, kayo po, meron po kayong 5 minutes.
tapos si tapos si Pastor Olan, tapos si Pastor Dante. Magpapahingi muna ako ng 15 minutes. Totoo pala yung sinabi ni Pastor. Kala ko joke lang. Pero actually, naging hamon din naman sa akin yung tinanong ni Pastor na kung ano ang ibibigay mo para sa ating Panginoon. Kung ang Diyos, ibinigay niya si Kristo para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, nagtanong nga siya sa atin, ano ibibigay natin sa ating Diyos. Kaya, 5 minutes plus 15. Ako ibibigay ko ay sarili ko. Like a gold. Kasi doon sa tatlong binigay nung tatlong pantas, gold, myrrh, at saka frankincense, ang gusto ko po doon ay gold. So I want to give myself as like a gold sa ating Panginoon. Bakit? Talagang meron akong odi ko. Kasi naging challenge nga po sa akin yun. Kasi yung gold, it signifies kingship and royalty. Na kung saan yung spiritual lineage ko at natin ay mula sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay ating hari, tayo ay may dugong bughaw. No? Mga prinsesa at mga prinsipe na ang Ama ay ang ating haring Diyos. Kung saan ang image ng ating Diyos, yung rules niya, yung command niya sa atin, ay dumadaloy sa atin at gusto natin itong sinusunod. Amen? Pangalawa is purity. Nakakita na ho ba kayo ng pure gold? Sigurado si Pastor. Si Pastor Ness. Ano lang, kung magkasano chicken sa kanila niya to. Ang pure gold ay talaga ho napakalambot. Kung nakakita na ho kayo ng mercury, napakalambot po nito, no? Hindi ho siya, sobrang hong lambot nito. Hindi ho niyo talagang ma-form as a jewelry unless ito po ay may alloy o may metal na ho. 24K is the pure gold. And yung mga sinusuot ho natin, mga alahas, yan po ay may metal na. Maaring silver, maaring kung ano mang steel. No? Marami ho. May lead, may... Pastor, ikaw na nga. Yun. Marami hong metal nakasama yan. No? Yung meron pong may 18, may 22, may 10K. Ang pagka sinabi niyo hong 10K, iilan na lang ho ang porsyento ng gold niyan. No? Maybe 10%. Pero pag sinabi mong 24K, yan ay 99.9% ang gold. Ibig sabihin, puro na ho talaga. Ang 18K, something like 88% po ang gold niyan. So, maganda ho, ano? Sa akin, para po sa akin, of course, mas nais ko po na hindi 10K. Ay, alam niyo yung 10K, nangingitim po yun. Parang kumbaga sa less ang value, sobrang less. So, para po sa akin, kahit na po yung 18K naman lang, although this faith might not be a perfect, maaaring yung holiness, hindi ko po yung maabot at the top of it. Pero at least, the best that I could give sa Panginoon, maybe an 18K or 22K. 22K ho na pag pinisan nyo yun, ginanyan nyo, madideform pa rin ho yun. Yun po, para po makita ang gold, marami pong tinatanggal dito ang impurities. No? Dumadaan to sa masusing, ang hirap kunin ng gold, sinasala, nilalagay sa apoy, no? Tayo mga mananampalataya, ako din ho, although dumaan sa maraming pagsala, maraming apoy ng pagsubok, apoy ng sakit na nararanasan, physical man or emotional,
o maging spiritual, pero still, alam niyo po yun, still, kapag ka ito po ay magandang klaseng gold, kikinang po ito. No? Kikinang po ito. And then we will stand with our God. Makikita po ito, talagang kikinang po ito. So I want to be, as much as possible, a real gold. Pangatlo po, immortality. Ang gold po ay forever. Ganon din po tayo. Nung tinanggap po natin si Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas, meron po tayong immortality na tinatawag kung nasaan after this life ay magkakaroon din tayo ng buhay with God. Number 4, it represents spiritual illumination. Kumikinang, nakakaakit, it is precious. Sa buhay natin, nag-i-illuminate dapat tayo. No? Kung saan nakikita po yung Diyos sa atin. Hindi yung sasabihin, yan ba Kristiyano? Born again ba yan? Totoo ba yan? Bilang Kristiyano, yung character ng Diyos, kailangan nag-i-illuminate sa atin. Nakikita po sa atin yan. Nagliliwanag po tayo. At talaga pong very encouraging po yan. Ano? Number 5, it represent power and prosperity. Power and prosperity. Sa Amerika po, ang gold reserve nila is something 8,000 tons. Ang Pilipinas malayo po. Second, I guess, is Germany. Ang Pilipinas ay something like 129 to 132 tons of gold ang reserve natin sa Pilipinas. Sa Pilipinas na kung saan narito si Marcos, of course, meron po siyang 6,000 to 7,000 tons of gold. Oh, dami, di ba? Kaya po, kung mapapansin nyo, yung World Bank, pumupunta po dito sa atin to make business with our land, with our country. Nakita niyo ba yon? It means power and prosperity. As a Christian, lapit na pastor. As a Christian, meron din po tayong gold reserve. Marami po tayong gold reserve. Yun po yung salita ng Diyos. Amen? Ito po yung talagang napaka-precious po sa buhay natin. Ano man pagdaanan natin. Ito po yung kapag kinuha natin ito, dala-dala hulagi natin to sa ating puso't isipan, sa ating buong buhay. Meron ho tayong kapangyarihan. Meron tayong authority on this world, lalo na sa mga evil. Number 6, gold represent enduring love. No? Yan ay yung maaaring ibig sabihin, enduring love, di ba ito yung laging ibinibigay sa mga mag-asawa, sa magkasindahan. It is eternal. Walang kupas. Mananatili. Magtatagal. Amen? Hallelujah. So yun po ang nais ko to give myself like a gold sa ating Panginoon. Kayo po, for the year 2026, I hope po ay ang bawat isa, hindi lamang ho isang 10-carat gold, kundi, I know it's quite impossible for us to have that 24-carat gold, but at least higher, 18 pataas. Amen? Yun lang po. Thank you, Pastor, for the challenge. Narinig niyo po. May 3 haring nagsidalaw. So, hindi po totoo yun, Kundi, 3 reyna. Joke lang. Mga pantas na po. Yun nga po, last Sunday, tinalakay po ni Pastor Nes,
yung tungkol sa kaloob ng ating Diyos. Ano ba yung kaloob sa atin ng ating Diyos? Diyos, si Kristo, priceless po sa atin. Bakit naging priceless? Alam niyo po kasi, ibinigay po ng Diyos si Jesus upang maligtas tayo sa kapahamakan. Actually, lahat po tayo ay mga patay spiritually. At tayo ay patungo sa kapahamakan. Hell. Pero dahil nakipag-isa tayo kay Kristo, kaya tayo ngayon ay may kaligtasan. Nakita niyo po? Kaya priceless. Eternity po ang pinag-uusapan dito, no? So, ang tanong nga, ano ba yung maibibigay nating handog ngayon sa Diyos? At ito po ay may pag-aaralan lang po tayo. 5 minutes lang naman, no? Ecclesiastes 12:13. Sabi, "Now all has been heard. Here's the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man." Sabi sa Tagalog. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo, sabi ni Solomon. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Now, minsan siguro natatanong natin sa sarili natin, no, na ano ba talaga ang purpose ng buhay? Ano nga ba talaga? No? Ano ba sa palagay niyo yung purpose ng buhay? Success? Wealth? Katanyagan? Pera? No? Minsan natatanong natin yan, di ba? Si Solomon po, nung panahong yon, siya yung pinakamatalino at isa sa pinakamayaman. No po? At sinubukan niya na po ang lahat ng ito. Pleasure, wisdom, wealth, relationships, etc. Lahat, sinubukan niya na to. At sa dulo ng kanyang buhay, anong sabi niya? Sabi niya, ito na ang conclusion ng lahat. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong tungkulin ng tao. Yung pala, no? Ngayon, pag sinabi pong fear God, matakot sa Diyos, no? Hindi po ito takot na may pangamba. Hindi ito takot na parang terror, na parang horror, na parang alipin. No po? Kundi ito po ay malalim na paggalang at pagpapasakop sa Diyos. Yan po yung fear God. No? Dahil kinikilala mo na siya ay makapangyarihan, may karunungang higit sa lahat, at siya ang may hawak ng ating buhay. No? Mga kapatid, tignan niyo po kapag may takot ka sa Diyos, nagiging tama ang relasyon mo sa Kanya. Kapag may takot ka sa Diyos, nagiging matalino ka sa tamang paraan. Bakit? Dahil ang takot sa Diyos ang pasimula ng karunungan. Yan ang sinasabi ng Biblia. No? Kapag may takot ka sa Diyos, nagkakaroon ka ng mabuting asal at karakter. No? Iniiwasan mo ang masama, iniiwasan mo ang kasalanan pag may takot ka sa Diyos. No? At hindi ka basta gumagawa ng mali kahit walang nakakakita. Parang ano yan minsan kasi, ako, may basura akong hawak, pinipitik ko minsan. Tapos naalala ko, nakikita ako ni Lord, di ba? Kukunin ko yon. Naging ugali ko po ito. Kaya pag uwi ko, pag magpapalawa ako, ang daming basura. Kasi, alam ko nakikita ako ng Diyos. Maliit na bagay. Pero dapat gumagawa ka ng tama. Walang tao. Tatawid ako sa gitna, makikipagpatintero ko. Pero sabi, huwag tatawid, nakakamatay, di ba? Pero dahil walang enforcer, tumatawid tayo, di ba? Pero hindi. Umaakyat ako, pupunta ako. Diyan nagsisimula yung takot sa Diyos. Makakagawa ka ng mga tama. Kahit walang nakakakita. Pero nakikita ka ni Lord. No? Kapag may takot ka sa Diyos, nagiging maingat ka sa mga desisyon mo, kapatid. Bakit? Kasi iniisip mo kung tama ba yung gagawin mo sa paningin ng Diyos. Mag-iisip ka talaga. No? Kapag may takot ka sa Diyos, eto na.
meron kang kapayapaan sa puso. May assurance ka kapag may takot ka. Kapag ginagalang mo, lubos na ginagalang mo si Yahweh at nagpapasakop ka sa kanyang salita, pansinin mo, yung mga trouble may dumadaan, pero payapa ang puso mo. No? Ngayon, sabi naman ng pangalawa, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Ang pananampalataya po, hindi lang po yan basta paniniwala. No po? Ang pananampalataya po, isinasabuhay po yan sa pamamagitan ng pagsunod. Hindi lang basta paniniwala. No? Ang pagsunod po, ito po ay bunga ng tamang relasyon at pag-ibig sa Diyos. Na po? Hindi po sapat yung kaalaman lang na sasabihin natin, pastor, naniniwala naman ako nagsisimba naman ako Hindi po sapat yun. Kailangan ng pamumuhay ayon sa kanyang salita. No? Hindi sinasabi ng talata na alamin mo ang utos ng Diyos. Pero anong sinasabi ng salita ng Diyos? Sundin mo ang utos niya. Dahil ito ang buong katungkulan ng tao. Pangatlo, no? Ito ang buong katungkulan ng tao. Ang tunay na kahulugan ng buhay, listen mga kapatid, ay buhay na ang pamumuhay ay para sa Diyos. Buhay na nakatuon para sa Diyos. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo haharap sa Diyos. Tatanungin ka ni Lord, ano bang ginawa mo sa iyong buhay? Yan yung buod ng ating layunin bilang tao. Isang lalaki po ang bumili ng mamahaling cellphone. Sabihin natin iPhone 17 na ba, Len? iPhone 17, no? Yung makikita mo dito yung kompleto sa features, no? Talagang andun yung napakalinaw na camera, ang bilis mag-download, lahat, kompleto. Pero, ginamit lang niya ito bilang orasan. Grabe, no? Bumili ng iPhone 17 para orasan lang. Ngayon, ang tanong, nasusunod niya ba yung purpose o layunin ng cellphone? Hindi. No? Kahit gumagana, no? Sayang ang potensyal. Mga kapatid, ganito rin po ang tao na nabubuhay ng walang takot at pagsunod sa Diyos. No? Kahit may tagumpay, kahit may yaman, kahit may katanyagan, kahit may kasaganahan, kung wala ang takot at pagsunod sa Diyos, hindi niya natutupad ang tunay na layunin ng kanyang buhay. No? Kaya, nawa ngayong Pasko, nakita natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ano ba ang purpose ng buhay? Bakit ba tayo narito? Ang sabi ng Diyos, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Bakit? Ito ang buong tungkulin ng tao. No? Kaya nawa, ang napakagandang maihahandog natin ay yung magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Magkaroon tayo ng lubos na paggalang sa Diyos at pagsunod sa Kanya. Hindi natin ito mapiperfect overnight. Little by little, nagagawa mo ito. Dahil ang takot sa Diyos ang pasimula ng karunungan. Amen? Yan ang iiwanan ko po sa inyo. Good morning po. 4 minutes and 59 seconds lang. As a conclusion, magandang umaga po. Ngayong umaga po ay naatasan din po ako magsalita. Kung mayroon pong 7 palabra, kami po ang 3 palabras. Tuwing sasapit po ang Pasko ay ang gusto ng tao masaya. Maraming pera, lalo na sa mga nagtatrabaho, 13th month pay, bonuses, maraming magagandang damit. Yung mga bata naman gusto may mga bagong laruan at kung ano-ano pa. Na kung minsan nakakalimutan natin, ano ba talaga ang diwa ng Pasko? Madalas nating makalimutan ang totoong diwa ng Pasko. Nakatingin tayo sa mga material na bagay
na nasa ating mundo. Gusto ko yan. Bagong labas na iPhone 17. Gusto ko yan. Ay, mayroong bagong gadget. Gusto ko yan. Pero ano ba talaga ang diwa ng Pasko? Ngayong umaga po, pag-usapan po natin ang totoong diwa ng Pasko. Ito po ay ang pagliligtas sa atin ng Panginoon na mayroon siyang kaisa-isang bugtong, kabugtong na nga, kaisa-isa pa, no? Kaisa-isang pinakaiibig na anak, no? Inihandog niya para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan sa kasalanan. Ngayong umaga po ay babalikan po natin ang minsan most neglected character in the Bible, pero napakalaki po ng ginampanan ni Joseph. Si Joseph po ang tumayong poster parent ni Jesus Christ. Na kung titingnan po natin dito, yung Pasko ni Joseph hindi po ganun kadali. Nakatulad natin, may 13th month pay na ako, may bonus na ako, pero si Joseph po hindi. After po nang magplano na magpapakasal ni Virgin Mary, natuklasan niya po na si Mary ay nagdadalang tao. Napakahirap nun. Planado na ni Joseph ang lahat. No? Pero mayroong isang pagkakataon. Bakit ganun? Ang sabi po dito sa salita ng Panginoon sa Matthew 1, no? Describe si Joseph na matuwid. At dahil siya ay matuwid, nang malaman niya, pinag-isipan niya ng gusto ito para hindi po mapahiya. At sa punto po kasi ng batas noon, kapag ang isang babae nagdadalang tao nang wala pong asawa, ang parusa po doon ay kamatayan. So, dadalhin pong mabigat ni Joseph ang bagay na yon, no? Tayo, Pasko, gusto natin masaya, pero si Joseph, sa katotohanan, napakahirap nung kanyang pinagdadaanan. At dito po, pumasok po ang isang panaginip sa kanya, no? At nakita niya po, nangusap po sa kanya ang anghel, sa isang panaginip, ang sabi doon, huwag siyang matakot sapagkat ang dinadalang bata sa sinapupunan ni Maria ay ang batang tagapagligtas na mula sa Panginoon. No po? At dito po, nakita po natin na kapag tayo po ay nalilito, ang Diyos po ay maaaring mangusap sa atin sa anong mang paraan. Si Joseph sa pamagitan lamang po ng panaginip. No? Inabot siya ng Panginoon sa kalituhan ng kanyang isip, ay naroon po ang pag-abot ng Diyos sa kanya upang ipaliwanag sa kanya ang dapat niyang gawin at bakit anong nangyayari. At makikita po natin dito ang handog po ni Joseph as part of Christmas. Kung babasahin po natin ng Bible, walang isang salita pong nabanggit si Joseph dyan. Walang ibang salita, kundi dinidescribe lamang ni Mateo yung ginawa ni Joseph, pero wala pong isang salita na nakatala sa Bible na sinabi ni Joseph. Pero makikita po natin dito ang pagsunod ni Joseph na may kaakibat na sakripisyo. Biruin niyo po yung sacrifice niyang yun. No? Nang malaman niya, nalilito siya, panaginip lang, pero dahil matuwid siya, alam niya sa Panginoon yon, pinakasalan pa rin po niya si Maria. At ang isang sakripisyo niya, ikinasal siya, pero bawal niyang sipingan. Isang sakripisyo po yon. Pangalawa, ang sakripisyo po, natatayo siyang tatay na hindi naman niya anak. And at the same time, yung sakripisyo po yun, hindi madali yung pagsilang kay Kristo sapagkat mayroon pong isang hari, si Herodes, na gustong ipapatay ang mga batang ito. At ano pa? Another panaginip uli. Ang sabi ng paanghel kay Jose, dalhin mo yan sa Egypt, ilayo mo. Dahil binabalak siyang patayin. Pangalawa po na pagsunod na may kailangang iwanan. Pupunta siya sa isang lugar na hindi niya alam sa Egypt, samantalang dito ang trabaho niya ay carpenter. Pagdating niya doon, anong gagawin ko doon, Lord? Paano ko bubuhayin ang aking mag-ina? Pero po, wala pong nabanggit doon na kailanman nagreklamo si Joseph, pero ang ginawa niya, sumunod pa rin siya
Kahit na hindi niya alam ang kanyang pupuntahan, mayroon siyang kailangang iwanan. Mga kapatid, minsan sa pagsunod natin sa Panginoon, mayroon tayong dapat iwanan. Tulad ng mga bisyo. Tulad ng mga bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon. Ano ba yung mga bagay na ihahandog natin ngayon sa Panginoon na isang bagay na dapat nating iwanan upang mapangalagaan natin ang Kapaskuhan, mapangalagaan natin ang pagsilang ng tagapagligtas na ating Panginoon. Pangatlo po, si Joseph po ay sumunod sa kabila ng may pagkatakot. Nanaginip uli siya, pangatlong panaginip niya. Sabi niya, Jose, ibalik mo na sa Israel, patay na ang hari. Subalit, alam ni Jose na yung anak ng hari, ang sumunod na hari, nagkaroon po siya ng takot. Subalit, sa kabila ng takot, sumunod pa rin siya na ibalik ang bata. Ang pagsunod po sa Panginoon, minsan hindi natin nauunawaan ang pinagagawa niya. Ang pagsunod sa Panginoon, minsan nalalagay tayo sa panganib. Ang pagsunod sa Panginoon, minsan mayroon tayong dapat iwan upang lubos nating malakaran ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Ang tunay na pagsunod ay hindi nangangailangan ng buong pag-unawa, katulad ni Joseph. No? Panaginip lang eh. Lord, totoo ba ito panaginip ko? Nananaginip tayo, no? Pero hindi natin alam. Ano bang kapanaginip na to? Pero doon, dahil siya ay matuwid, alam niya malalim ang kanyang pagkakaunawa tungkol sa Panginoon, hindi niya kailangang unawain, kundi ang buong pagtitiwala sa Diyos. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi kailangan lubos nating nauunawaan, kundi ang nais ng Diyos ay may pagtitiwala. Pagtitiwala na katulad ni Jose, tinawag tayo, sumunod, kahit hindi pa malinaw ang lahat ng detalye na ating pagsunod. Subalit, pag tayo sumunod sa Panginoon, sa bandang dulo, makikita po natin, ito pala ang layunin ng Panginoon. Mga kapatid, tulad ni Joseph, ano po ba yung utos sa atin ng Panginoon na dapat nating ihandog sa Kanya? Hindi naman kailangan maraming sabihin, kundi katulad ni Jose, ipinakita niya to sa gawa. Yung pagsunod niya sa Panginoon, more on action. Lahat ng kanyang ginawa ay more on action. Katulad natin ngayon, tayo po ay hinihingi ng Panginoon, ano bang maihahandog natin na dapat nating iwan para maglingkod sa Panginoon. Tulad ko po, ako po ay nasa abroad dati. Tinatawag ako ng Panginoon bago ako mag-abroad. Sabi ni Pastor Uno, magpapastor ka. Ayaw ko magpastor. Anong ibubuhay ko sa pamilya ko? Nag-abroad po ako. And then, nung nasa abroad na po ako, I have decided to follow Jesus. Umuwi po ako ng Pilipinas. Yung aking asawa, wala na rin trabaho, malis na ng ABS. Tapos kami parehong walang trabaho. Hindi ko pa maunawaan, pero isa lang ang aking binitawan sa Panginoon. Sabi ko, Lord, magpapastor na ako pag-uwi. Pero, Lord, pagpalain niyo po ang aking pamilya dahil po mayroon akong pamilya na nangangailangan. And then, nakita po yung pagkilos ng Panginoon. Minsan di natin maunawaan katulad ni Joseph. Ano bang part niya sa Paskong ito? Napakahirap. Papatayin, may takot. Subalit lahat ng yon ginawa niya dahil sa pagtitiwala sa Panginoon. Katulad ko, nagtiwala ako sa Panginoon. Umuwi ako, pareho kami walang trabaho, but the rest is history. The blessing of God will follow after I decided to follow Jesus on His calling. To God be the glory. Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo. Doxology na. Hindi, biro lang po. Kala ko, alam niyo po, yung naisip ko pong pagsalitain yung mga lingkod niyo para po magbigay ng kapahayagan.
Totoo na ang illumination ng ating Diyos ay napakaganda. Dahil bawat isa po sa kanila, kahit ako nga naborn again ako ulit. Joke lang. Totoo na yung ibinigay na mga salita sa kanila ay in time, nasa ayon, at yung pangunawa ng kapahayagan ay napakaliwanag. Ginto, pagsunod sa ating Panginoon, at alam na po natin kung ano ang ating ihahandog. Sabi ko nga, habang nakaupo ako ron ang gagawin ko na lang ay tawag po sa English, synthesis, no? Pagtatahi-tahiin ko na lang yung sinabi nila at paglabas nyo rito ng bulwagan ay mag-iiba po ang inyong mga pananaw. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Ang sa akin po ay 50 minutes. Sige, pwede magtanong. Sige po. Naalala niyo po ba ang ating tema? Sino po nakakaalala? Malakay 3. Sige po. Ang sabi po diyan, ngunit sino ang makakatagal sa araw ng kanyang pagdating at sino ang makakatayo kapag siya'y nagpakita? Sapagkat siya'y tulad sa apoy na tagapagdalisay at tulad sa sabon ng mga nagpapaputi. Siya'y uupong gaya ng nagpapakintab at nagpapadalisay ng pilak at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi at kanyang lilinisin tulad ng ginto at pilak hanggang siya'y maghandog ng matuwid na handog sa Panginoon. Atin pong tinatalakay ang handog. At tinalakay po natin nung ating tema ay ang pagdadilisay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Babasahin ko po sa English kasi iba rin po yung perception sa English. Basahin ko po sa English. Ayun po. Behold, I send my messenger. Ito po yung naunang talata. And he will prepare the way before me. Ito po yung sinasabi kay Malakay. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, and the messenger of the covenant in whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts. But who can endure the day of his coming, and who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire, like a fuller's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver, and they will bring offerings in righteousness to the Lord. Tayo po, nang tinanggap natin si Jesus, tayo po ay naging mga saserdote. Tayo na rin po yung mga pari. So dito, sinasabi po ng ating Panginoon kay Malakay, kailangan dalisayin. Kailangan i-refine. Tama po yung sabi ni Pastora Adele na yung ginto, pagka purong-puro ay malambot, no? Pero yung sinasabi po sa merkado na good delivery bullion, ito po ay 99.5% na ginto. Ito po ay matigas-tigas naman, ngunit ito po ay dalisay. Ito po ay puro. So, ang sinasabi po ay dadaan tayo sa refiner's fire, no? Sa ngayon, gusto ko pong iduktong yung handog tuwing Kapaskuhan doon sa ating tema. Maaring nag-note kayo dun sa 3 pastor nyo na nagsalita, yun po ay magkakaruktong. At kung atin pong titingnan ang pagpapahayag ng salita, sila po ay inyong mga propeta. No? Sila po ang nagbibigay ng salita
upang tayo ay makinig at tayo ay sumunod. Dito, sinasabi ng Panginoon, dadalisayin ang mga kaparian o ang tribo ni Levi. Sila po kasi ay titigas ang ulo, hindi sumusunod. So sila po ay naparusahan at sinabihan na sila ay dadaan. Ngunit pagka tinignan po natin yan, ay darating po ang Panginoon sa pangalawang pagkakataon. At doon, susuriin niya ang bawat isa sa atin. Kagaya ng nabanggit ni Pastor Olan at Pastor Dante. Anong uri ng handog ang mananatili? Sa material science po, ang papel, ang kahoy, madali pong masunog. Ang metal po ay matagal masunog, kagaya po ng ginto. Offerings in righteousness, ito po ang ultimate goal ng maturity. Kapag sinuri na po natin kung anong gustong sabihin ni Malakay at kung anong gustong gawin natin sa ating iglesia, yung offering na ibibigay po natin sa ating Diyos ay ang ating paglago sa ating pananampalataya. Meron po akong ginawang drawing. Hindi naman siya drawing. Iyon po yung refiner's fire, no? Ayun. Nakikita niyo po? Yung una, yung gintong hindi pa refined, no? Maaring ito ay bato, halo-halo yung ginto. At ito po ay dadaan sa sinasabi naming parang pugon, no? Na may apoy na siya ay tinutunaw. At pagkatapos, lalabas yung refined gold. Kagaya ng sinabi ni Pastor Adel, depende po sa refinery, ito ay maaring 14, 18, o 22. Sa market po, ang tinatanggap ng mga bangko ay nasa 99.5% na ginto. Ito ay halos 24 karat. Yung raw gold, kasi raw, hilaw no? Pagka yung sa pagkain kasi hilaw. Pero sa material ay yung walang, yung hindi pa pinagbabago, no? So yung raw gold ay ako at kayo. Nung tinanggap natin si Jesus, tayo ay hilaw pa rin. Tayo ay raw, no? At sa ating paglalakbay, sa ating pananampalataya, tayo po ay dinadaan sa apoy. Nilagay ko nga dyan, apoy at mga chemical. So sa ating buhay, yan po ay ang salita ng Panginoon, yan po ay pananalangin, yan po ay pakikiisa, pakikifellowship. Kagaya po ngayon, nandito kayo. Ngunit, maaaring sabihin nyo na meron pang ibang paraan ang Diyos. Ganun pa man, maaaring sabihin natin, ang Diyos, ang kanyang pamamaraan ay pagbibigay po ng mga pagsubok, pagbibigay ng trials, pagbibigay po ng mga balakid. So, hindi ko na po sinulat, basahin ko na lang po sa Santiago. Ang sabi po sa Santiago, hindi ko alam kung mas mabilis yung IT natin, na maunahan kami. No? Santiago 1. Kasi ang aking Bible ay ano na rin, dikit-dikit na ang pahina. Hindi ko na rin makita, no? James 1, 2-4. Ito yung sinasabi doon. Bakit na blanco? Hinahanap nila, nauna pa rin ako.
My brothers and sisters, whenever you face trials of any kind, consider it nothing but joy, because you know that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its full effect, so that you may be mature and complete, lacking in nothing. Napakalalim po nung sinabi ni Santiago. Yung pong sinabi ni Santiago, yung po yung pugon na dadaanan natin. Sino po ba ang hindi dumaan sa mga pagsubok? Sino po ba ang hindi dumaan sa iba't ibang klase ng trials sa buhay niya? Iba't ibang klase po, iba't ibang uri po ito ng pagsubok. Maaring ito ay sa kalusugan, sa kaisipan, sa kaperahan, sa relasyon. At kung atin pong titingnan, yung pagsubok na yon ay isa pong pugon. At yung pugon na yon, nilalagyan po ng iba't ibang klase ng pagsubok. At doon po tayo hinuhubog ng ating Diyos. Alam ko po na napakahirap ang buhay, napakahirap lakaran. Paggising mo sa umaga, yan na agad ang bubungad sa iyo. Ngunit sabi nga ni Santiago, whenever you face trials of any kind, consider it nothing but joy. So ang ultimate goal, ang pinaka-endpoint ng ating paglakad ay yung pong, pakibalik nga dun sa slide, yung pong pangatlong slide, no? Yung refined gold, matured in righteous offering, matured in righteous living. Maaring dagdagan po natin yan sa isa pa, sa unang Pedro. Ang sabi po rito, sa 1 Peter chapter 4, no, talatang 12. Behold, do not be surprised at the fiery ordeal that is taking place among you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice insofar as you are sharing Christ's suffering, set that you may also be glad and should shout for joy when His glory is revealed. So again, ang sabi naman ni Pedro, huwag kayong mabigla sa mga, sabi dito sa English, fiery ordeal. Ibig sabihin, mainit o maapoy na mga pagsubok. Yan po ay ating dadaanan. Kaya ano nga ba ang handog natin sa ating Panginoon? Sabi nga ni Pastor Dante, marami po ang expectations, marami po ang mga inaantay natin. Una nang naghandog ang ating Diyos. Yes. Handog kita. Yeah. Marami nang ang handog ng ating Panginoon ay walang katumbas. Walang katulad. Ika nga priceless, no? Walang halagang maitutumbas. Kasi po, ito yung kahulugan ng ating kaligtasan. Yan ang handog ng ating Diyos sa sanlibutan. Ganun na lang ang pagmamahal niya. Alam ko po, ito ay hindi bago sa inyo. Ito ay pangkaraniwan. Dahil nga ito ay pangkaraniwan, minsan hindi na po natin na-appreciate yung how priceless Christ was to us. Kung priceless yon, ano naman ang ating maaaring ibigay sa Kanya? Kagaya ng tanong ko last Sunday, handa na ba kayong magbigay
para sa ating Diyos. Narinig yung inyong tatlong pastor. Sila ay nagpahayag ng maaari nating ihandog sa ating Panginoon. Wala tayong maaaring ihandog sa Kanya dahil hindi material. Kanya ang buong sanlibutan, Kanya ang buong mundo. Kanya ang ating mga buhay. Kanya ang ating mga katawan. Kanya ang lahat sa atin ay sa Kanya. Wala na tayong pwedeng ihandog. Wala tayong pwedeng isukli sa Kanya, sa Kanyang ginawa sa krus. Walang kalutasan yon. Ano na lang ang maaari nating gawin? Sabi po ng Malakay nga, habang tayo ay lumalakad, nagkakaroon po tayo ng pagmamature. Sa aking notes po, ang sabi ko lang, ang ating maaring ihandog sa ating Diyos ay ang kabanalan at katwiran. Kabanalan dahil sinabi ng Panginoon, ako ay banal, dapat kayo'y maging banal. I am holy, so you should be holy. Ito po ay hindi holiness ng kaligtasan. Ito po ay holiness ng ating paglakad, ng ating paglakad bilang tao. Ito po ay paggawa ng dapat nating gawin na kabanalan na pagsunod sa Kanya. Kung ating pong titingnan, ang tribo po ng mga Levites, sila po yung mga pare. Sila po yung naghahandog ng mga sacrifice para sa kasalanan ng Hudyo, ng mga Israelites. Para linisin. Dahil sila nga po ay nagkakasala araw-araw sa isip, sa salita at sa gawa. Ang sinasabi po dito, tayo po ay maging conscious. Tayo po ay maging aware ng ating paglakad sa harap ng Panginoon. Kaakibat po niyan ay yung sinasabi nating katwiran o righteousness. Kaya po nagkakaganito ang ating bayan. Kaya nagkakaganito po ang mundo. Dahil yung katwiran at yung kabanalan ay wala po sa sanlibutan. Ito po ay nanggagaling sa pagbabago sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa bawat isang tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. Yung kanyang transforming power, yung kanyang transforming as transforming agent, hindi po magaganap kapag wala po si Jesus sa ating buhay. Tayo po dito sa PMC Marikina, tayo po ay lahat tumanggap na kay Jesus. Tayo po ay may Kristo sa ating puso. At tayo po ay bilang mananampalataya sa araw-araw ay humaharap po sa pugon ng buhay. Ang buong buhay po natin, ang buong lakbayan po natin ay lumalakad po tayo sa loob ng isang malaking pugon. At doon sa dulo po niyan, makikita po natin kung gaano tayo nilinis at dinalisay ng ating Diyos. Ngunit, kinakailangan po natin magkaroon ng ating intention to follow God. Sabi rin, kinote din ni Pastor Olan, fear God and follow His commandments. Hindi po maaring sabihin natin na, ako po ay tumanggap na kay Jesus, tama na yon. Marami pong gagawin ang ating Panginoon sa atin habang po tayo ay lumalakad sa Kanyang katotohanan. Sa aking pong pangwakas, ito po ang aking pong alam niyo po yung SRP? Ano yun? Siyempre, haluan ko pa rin ng konting
ito po ang aking suggested gift sa ating Panginoon. At dito na po ako magwawakas. At mamaya magkakaroon na po tayo ng kasiyahan sa ating pagsa-celebrate ng party. Tingnan niyo po muna ang bawat isa sa inyo. Tingnan niyo, huwag yung kapitbahay, ha? Yung tingnan niyo yung sa loob, yung ano, isipin niyo sino kayo, anong ginawa niyo, ano yung dinadaanan niyo. Depende po, no? Kung kayo ay 18 years old lang, sinong 18 dito? Ayun, meron doon isa. Matanda ka sa akin na 1 taon, 17 lang ako eh. So, depende po sa inyong kalagayan ngayon. Makikita niyo po kung sino kayo, di po ba? Ang nakakakilala sa inyo ay kayo at ang ating Panginoon. Wala pong iba. Kahit na kayo ay magkabiyak, ang kabiyak nyo ay hindi kasing kilala kayo ng ating Diyos. Tama po yon. At bukod doon, kilala ninyo ang inyong mga sarili. Tama po. So ang sinasabi ko, ang maaari nating ibigay sa ating Panginoon ngayon ay tayo rin. Sabi nga ni Ate Adele, no, ni Pastor Adele, tayo rin yun. Tayo rin. Ngunit, anong uri ng tayo ang ating ibibigay sa ating Panginoon? Kung ikaw ngayon ay, wala siya nabanggit na 8 carats, no? So 10 carats ang pinakamababa. Kung 10 carats ka lang ngayon, siguro sa January, aim mo na 14 carats ka na. O kaya, pagdating ng June, 18 carats ka na. Pagdating ng September, 99.5% ka na. Ikaw na magtuturo sa amin. Hindi, joke lang. So, uriin nyo, kasi ganun ang tingin sa ginto, no? Inuuri, no? Ina-analyze. Anong klase ng uri ng ginto kayo ngayon? Ito ay maaari yung sabihin, ano ba ang mga ginagawa ko para sa Panginoon? Kagaya nung nabanggit ko kanina, yung refinery ng ating buhay ay yung salita ng Diyos, pananalangin, at pagpa-fellowship. Anong uri na kayo ng anong antas na doon sa mga yon ang nasa inyo? Halimbawa, kada linggo ba nandito kayo? Sino kada linggo nandito? Attendance check, ano? Sino kada Wednesday nag-a-attend ng prayer meeting? Sino kada araw nagbabasa ng salita ng Diyos? Ito po ay rhetorical question. Wala pong sagot yan. Kayo po makakasagot. Ang sinasabi ko lang, uriin ninyo ang inyong mga buhay relative dun sa antas na gusto nyong ibigay sa ating Diyos. Wala pong dinedemand ang ating Panginoon. Hindi po siya nagsasabi, ikaw, Pastor Dante, dapat itong gawin mo. Ikaw, Pastor Olan, dapat ito yung iyong antas. Wala po siyang sinasabi. Ang sinasabi ko lang po, ang buhay ay slow walk. Ito po ay progressive. Ito po ay mabagal na paglago sa Panginoon. Tinignan ko nga yung word na osmosis. Alam niyo po ba yung osmosis? Sino po bumibili ng tubig na galing sa, ano yan? Water station ba yun? So yung ngayon, gumagamit ng tinatawag na reverse osmosis, no? Ang sinasabi ron, yung meron pong pansala, yung tubig na hindi pa pwedeng inumin nandito sa, halimbawa, dito sa gawing kanan, meron pong parang tawag sa English membrane, dito po sa kabila yung malinis na tubig. Yung tubig po rito ay itutulak nila para pumasok sa kabila.
At yung membrane na yon, sinulat, ang galing ah. Yung membrane na yon, yun ang sasala ng mga bakterya, ng mga ibang minerals na hindi papasok dun sa membrane. Dito sa kabila ay yung tubig na sinasabi ng purified. Ang isang side note dyan, nawawala po yung mga mineral. Kasi yan po ang kadalasang ginagamit. Pag ang tubig na sinasala ay galing po sa dagat. Pero dito po sa atin, ang ginagamit po nila ay galing sa MWSS. No? So, ibig sabihin, yung ginawang filtration ng MWSS, nilagyan niya ng mga minerals yun, minsan nawawala pa. So, ang sinasabi, ang iniinom natin ay halos purong tubig. May kausap nga ako mga Hapon, ang sabi nila, ang tubig nyo, walang mineral. So, ang ginagawa nila, nilalagyan pa nila ng salt. Anyway, yan po yung osmosis. Yung membrane na yan, dadaan po yan, parang titignan natin, tayo, yung dinadaan doon sa membrane na yon. Dito tayo galing sa kanan, paglabas natin sa kaliwa, tayo po ay puro na. Tayo po ay nagbago na. So, tingnan nyo ang sarili nyo, titignan ko ang sarili ko, nasaang antas ako. At ano ang aking ipagkakaloob sa ating Panginoon sa araw na ito at sa mga susunod na araw. Isipin po natin, ang Kapaskuhan ay nagiging nominal, nagiging ceremonial, nagiging once a year. Sabi nga ni Pastor Dante, yung iyong 13-month pay, parang yun po yung tinitingnan natin. Pero hindi po yun ang buhay. Ang buhay po natin, kapag ka nagbigay tayo sa ating Panginoon, dapat po nating isipin, ito po ay hindi naman permanente kasi lahat po tayo ay papanaw. Ito po ay semi-permanent na ating titingnan na kung ano ang kahihinatnan niyan. Kaya, ito po ang aking SRP. Suggested na ating gift sa ating Panginoon. Let us give our God the best gift ever. Pinagbagong ako. Ako, sasabihin ko, pinagbagong Enteng o pinagbagong Nestor. Ikaw, kapatid, anong gusto mong sabihin sa Panginoon? Pinagbagong ikaw. Lahat po tayo ay may kakulangan. Lahat po tayo ay may dapat pang mga gawin. Wala pong perpekto. Maliban na lang kung ang pangalan mo ay perpekto. Wala pong matuwid na matuwid. Lahat po tayo ay nadadapa. Ngunit ang sinasabi po dyan, ang maaari nating sabihin sa ating Diyos, hindi lang na binago niya tayo, kundi lalakad tayo na may adhikain na ang puso, ang isip, ang gawa natin ay magbabago patungo sa kabanalan at sa katwiran. Christmas 2025. Tingnan po natin, Christmas 2026. May nagbago ba? Hindi natin malalaman yan hanggang tayo ay dumating 1 taon mula ngayon. Hindi natin makikita yan hanggang makita natin sa susunod na Kapaskuhan. Kung tayo nga ay totoong nagbigay ng best gift ever dahil ang binigay ng Diyos ay ang kanyang best gift, ang kanyang anak
na si Jesus. Tayo pa'y manalangin. Panginoon, ang inyong aginaldo sa amin na si Jesus, na amin pong inaalala kada taon, na amin pong pinagse-celebrate, pinagbubunyi, na amin pong dinaraanan ng mga kasayahan. Ito po yung ultimate na aginaldo na binigay niyo po sa amin 2,000 years ago. Ngunit ito po ay inyong inisip na o dinesign na bago pa po ma-create ang sanlibutan. Salamat po, Panginoon, dahil kami po ay inyong binigyan ng pagkakataon na kayo po ay aming maging tagapagligtas, aming Savior, aming Diyos. At salamat, Panginoon, dahil sa araw-araw, pinapakita niyo po ang inyong kadakilaan sa bawat isa. Alam po namin, kami po ay tumatanggap ng mga pagsubok, ng mga trials, ng mga temptations, ng mga ng mga balakid sa aming buhay. Ngunit alam po namin na ito ay kapamaraanan upang ang aming paglakad ay tumatag na parang isang sanggol nagsimulang lumakad, nagsimulang magkaroon ng confidence sa kanyang sarili na tumayo, lumakad at kalaunan ay tumakbo. Panginoon, samahan niyo po ang aming mga sarili, ang inyong bayan dito sa Marikina. Ano ang aming mataas na uri na aming maibibigay po sa inyo, Panginoon. Salamat o Diyos dahil ang bawat isa po ay inyong uuriin. Lalagyan niyo po kami ng inyong grade sa aming mga puso na ikaw, kapatid, ikaw ay ganitong grade. At alam ko na sa iyong paglakad, ang antas na ito ay tataas. Panginoon, samahan niyo po kami. Samahan niyo po ang aming lakbayin. At sa ngayon, ang aking hamon sa bawat isa, ang hamon po sa amin ay tingnan ang Kapaskuhan ng 2026. Kung kami nga ay nag-alay ng sinasabi naming bagong ako, bagong nilalang, change me. Salamat, Panginoon, dahil sa lahat ng sandali, hindi lamang sa araw ng Kapaskuhan, ang inyong gift, ang inyong aginaldo ay ang the best gift na aming tinanggap. Salamat, Panginoon. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.